Hello guys! Welcome back to me! Nyahaha! Ito na naman ang aking buntis serye at merong pa-voice over again and again. At ito si Buntis, Aura-Aura. By the way, pupunta nga pala kami sa Savano this time dahil niyaya ko ang aking pamilya na sabi ko gusto ko mag-dangkit. At habang bumabiyahe, syempre si Mami magti-tiktok-tiktok dahil sayang ang aura, dapat makarami ng edit vid. Well, anyways, travel vlog at mga daily vlog lang ang peg ni Mami today. Pero may onting kasama. At this moment, malapit na akong mag-reach ng 20 weeks or at may pahipo-hipo pa rin tiyan. Kala mo busog lang. Malapit na nga pala ulit ang aking check-up, pero by next week pa naman yon. So, ngayon, medyo gala-gala muna at nag-enjoy. Pero, alam mo, after this, dahil syempre, inedit ko na rin to ng ilang araw na ang nakalipas at hindi araw-araw laging Pasko. At eto na nga, pag ang hormones ay nag-kick in sa isang buntis, ay nako, disaster. Disaster talaga. Itong nakaraang araw lang, nako, hindi nga laging Pasko, hindi laging masaya kapag umaatake ang hormones ni buntis, lalong-lalo na sa pinaglilihian niyang asawa na gusto niya laging kasama at pag nawawala, hinahanap, alam mo na, riot ito. And yun na nga, mahilig akong mamulis at yan ang aking hobby. Like, nagtatrack ako kung saan siya nagpupunta at kung sino-sino yung mga nakaka-chat niya. So, alam niyo ba na it's also a form of cheating kapag may partner ka at sinabi niyang hindi siya komportable, nagsiselo siya kapag may kinakausap kang iba. At yun, nakiusap ka na sana iwasan siya dahil ka-workmate niya, kung mag-usap sila, sana work-related lang. Pero hindi talagang puro gala at kung ano-anong mga kalokohan pa yung mga tinatakan nila o yung mga combo nila. So, di ba, nakakagigil talaga. Pero alam mo yun, yung magwawala ka at maawa ka na lang din kasi umiiyak ka, yung hormones mo hindi mo na makontrol, gusto mong tumahimik pero hindi mo na din mapigilan yung sarili mo, mapapaiyak ka, mapapasigaw ka, tapos iniisip mo na lang din yung baby mo. Kaya sana talaga yung baby ko okay lang siya dahil sa dami-dami na naging away namin lately, lalo na nung pumalo na tong first trimester going to second trimester. Talagang ang tindi talaga ng hormones ko. So yan, na-open up ko yan sa aking pamilya, sa aking kaibigan. So limited lang, pero talagang may time na you need to vent out, diba? Para yun, mabawas-bawasan naman din yung sama ng loob mo na though nag-uusap naman kayo pero parang ewan, di mo na alam kung ano ba talaga. Pero lahat ng yan pinagdadasal ko na lang talaga, binibigay ko na lang kay Lord at hinahayaan ko na lang siya na lang bahala sa lahat. Ang akin lang is gusto ko lang na magpakatino, kampanan kung ano man yung dapat tungkulin ko bilang nanay, bilang asawa. So, yun na, bahala na si Lord, siya na bahala, tinataas ko na lang talaga sa kanya lahat. Alam mo bang gustong gusto ko lang magkaroon ng pregnancy journey na super saya kasi gusto kong, alam mo yung ang tagal naming inantay, tapos gusto kong maging memorable lahat every step of the way hanggang sa mapanganak ko yung baby ko, hanggang sa yun mahawakan na namin siya, maalagaan namin siya kasi super tagal talaga nung inantay namin para as in hindi na nga namin diba in-expect din pero umaasa kami tapos binigay pa rin ni Lord. So
everything has a reason naman. Kaya sabi ko na lang din kung may pinagdadaanan akong ganito na hindi nga kagandahan, sana may magandang idudulot pa rin to. It's either for me na mabuksan pa yung pag-iisip ko, yung pag-unawa ko, medyo lumawak-lawak pa. Or kung kanino man, basta yun lang, naniniwala ako na si Lord na lang bahala. Everything pag-pray ko na lang. So, sana mabawasan na din yung ganitong alam mo yung paghihinala ko. Tapos, pagtatampo, yung sobra-sobra talaga. Basta, gusto ko lang talaga siyang kasama. After work, gusto ko umuwi na kagad siya. Yun lang naman ang pakiusap ko. Tapos, yan. Pagkatapos niya ng work, gusto ko, nandito na siya. Alam kong pauwi na siya. Wala na siyang ibang gala-gala. Hanggang sa mga anak ko. Kasi, sabi ko dati, kaya ko naman yung mga pinagagawa niya na ganun lang eh. Nagbubuhay binata. Pero, ngayon, iba kasi. Gusto ko nandyan siya lagi. Hindi ko talaga mapigilan na pag alam kong kung saan man siyang pumupunta at kung sino mang kasama niya. I don't like talaga. Pero, it is what it is. Yun na lang. Minsan, pinupunta ko na lang sa ibang atensyon yung mga bagay-bagay na ganyan. Diba? Pero, soon, sana malagpasan ko na lahat to. Makagraduate na ako sa ganitong pagtatampo. Yun lang. At back to happy memories, creating more happiness. At sana mawala na talaga yung mga ganitong bagay na hindi talaga kaaya-aya. So, sa pregnancy journey ko na to, dahil malapit na kami ng halfway na kami talaga ng baby ko. Sana maging okay pa rin ang lahat. At sa mga susunod ko bang mga lab test, mga ultrasound, maging okay. Sana ang lahat. Si baby ako. At sana hanggang sa mapanganak ko siya, maging okay ang lahat. Sa kabila ng lahat ng mga stress at depression, mga anxiety na nararamdaman ko. Sana maging okay talaga ang lahat. At ito lang, syempre, this moment, masaya tong araw na to, itong gabi na to, nakasama ko pa rin yung pamilya ko. Nag-happy kami, nagkukwentuhan, tapos namamasyal para makapag-unwind. So, yung mga ganitong bagay, wala naman tong katumbas. Talagang mas okay pa yung family first kaysa kung ano man yan. Trabaho, barkada, at kung anong kapritsyohan sa mundo. Mas importante pa rin talaga yung pamilya, yung kasama mong nagsasaya, kasama mong umiinom, kape man yan, alak man yan, or kung anong juice. Kasama mo silang kumakain, kasama mo silang nagkwekwentuhan, kasama mo silang namamasyal, diba? Mas okay yan kaysa yung kung sino pa mang pagdating naman sa mga ups and downs, hindi mo naman sila kasama. So, sasaya mo lang sila kasama, pero sa mga downs, hindi mo naman sila kasama. Pero, yun nga, everything, we're praying na maging okay ang lahat, and sana talaga, yun lang, si Lord na bahala. And ito lang po, share ko na lang, and soon, update na lang ako by January. Magpapa-ultrasound kami at we're waiting para vlog din ako ng gender reveal. I'm so excited. I'm wishing na sana babae siya, baby girl, pero kung ano man yan, basta healthy baby ang gusto namin. Yun lang po. And yun, so more kwento-kwento for Buntis Serye soon. And sana support niyo po ang aking video uploaded in our YouTube channel, Mommy Ni Yosef. Yun lang po guys, and soon keep on watching po. Thank you so much, and bye bye for now.
Ay, nakakatawa. Nga ba pa pala ng vlog na to? So, madami-dami pa akong voice over. By the way, yan nga palang nakikita nyo, yan ang Savano Park. At yung kanina, ayun yung bagong Esplanade Park, yung bagong munisipyo. Diba, no? Nakakatawa dito sa lugar namin sa San Jose del Monte kasi marami ka nang mapupuntahan. So, kailan nga lang may vlog si Alex Gonzaga sa San Jose del Monte. So, yung ibang mga sikat na pasyalan dito sa amin, medyo na vlog niya. So, kayo din, dayo-dayo kayo dito sa lugar namin, lalo na magpapasko. So, maganda naman yung place at marami kayong mapupuntahan, marami mga product na dito nyo mabibili. Yun, sana ma-enjoy nyo rin. Marami din palang mga swimming pool dito, paliguan na pwede nyong puntahan. So, yung best friend ko, tsaka yung family niya, mga anak niya, madalas dumadayo dito, pumupunta para yun, makapag-swimming kami. So, try nyo na din dito, guys. May sikat na mga resort dito like yung Grotto Vista, yung Los Arcos. So, yan, may iba pang mga malapit-lapit lang dito around na mga pwede nyong pag-swimmingan. Dito, yan, ang ganda-ganda dito sa Savano Park. Lagi kami namamasyal dito. And yan nga, marami nang siyang improvement. Dati, McDonald's pa lang. Tapos parang, ano pa siya, malaking space. Tapos ngayon, meron ng marami ng hotel and bars. Yun lang. Bye!